Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the mighty name of our dear Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay na sa pangangaral ng lingkod ng Diyos, our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God. Amen. Tayo hinubog sa totoong paglilingkod, sa pangangaral ng totoong salita ng Diyos na ating kinabangan, mga minamahal, na tayo ngayon ang naging tunay na saksi ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. That's why we greet our beloved and honorable Pastor. Happy 46th church anniversary po. Hallelujah sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatid. Hallelujah sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid all over the world. We give our loving God the highest praise, glory, honor, majesty. Amen. It belongs to God. Hallelujah. The King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. Tunay na kapuri-puri ang Diyos, amen, na ating sinasamba sa ministeryong ito. Hallelujah, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo lang ay magpasalamat sa mahal na Panginoon. We thank you, Lord God, for moving in our midst. Thank you, Lord God, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, oh God. Maraming salamat, mahal na Panginoon, for 46 years of signs, wonders, and miracles. Narito kami, oh Diyos, nagpapasalamat, hallelujah, narito po kami, binibigyan mo ng kalakasan, ng kaligtasan, naghihintay sa amin sa iyong piling, oh Diyos. Maraming salamat sa mga panalangin ng iyong mga lingkod, na narito kami iyong kinakahabagan, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. You can go back to your seats po. Hallelujah. God bless you. Ang sabi nga ng 1 Thessalonians 5:12-13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, amen, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Praise the Lord. God bless you. The first book of the Thessalonians, chapter 5, verse 12 and 13. First Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Ito po sa unang Tesalonica, kabanatang 5, 12-13. Datapwat ipinamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Amen. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Utos ng mahal na Panginoon. Amen. Nakasulat sa banal na kasulatan, kaya tayo ay nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang minamahal na pastor, our beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, amen. And we cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, amen. Sila'y binigay ng Diyos sa atin upang ating tularan ang kanilang pananampalataya, amen. Dito natin nakita kung paano nila isinagawa ang salita ng Diyos. They led, amen, hallelujah, they led by example, amen. Hindi lang yung nangaral, nagsalita, sinabi na ito ang gagawin mo, sila mismo ginawa nila, amen. Kaya tayo ngayon ay nakikinabang sa kanilang pagtuturo, pag-aaral, kaya ang sabi sa Biblia, ating tularan ang kanilang pananampalataya, amen, hallelujah. We greet also all our webcast viewers sa lahat ng mga banal na gawain sa labas ng bansa. Lahat po sila ay nakatutok ngayon, sumasabay sa ating pagdiriwang sa ating ika-4 at 6 na taon, amen, hallelujah, na
na celebration, 46 years, amen, celebration of our church, amen, the church anniversary, hallelujah, maging sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid, aking mga minamahal na mga kapatid, beloved Ate P, beloved Minister June, amen, hallelujah, and we love you all po, hallelujah, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa dako ng Indiana, sa aming beloved Ate Lai, Rick, amen, hallelujah, aking beloved wife, Tin, sa aking mga minamahal na mga anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat, our beloved younger siblings and brothers-in-law, amen, sa lahat ng aming mga pamangkin, sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, mga ngaral, mga choir members, musicians, volunteer, amen, talagang lumago ng lumago, lumawak ng lumawak ang gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Talagang mamamangha ka sa dakilang gawa ng Diyos, amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. John 8:4-7, He that is of God, heareth God's words. Amen. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Sa mga hindi nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos ay hindi sila sa Diyos. Amen. Ating pinakinggan ang salita ng Diyos, sabi ng Matthew 4, For man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang ating pananampalataya ay nakukuha ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Yan ang itinuro sa atin ng ating minamahal na pastor. Kaya nga ang paniniwalay ng gagaling, sabi ng 10:17 ng Romans, sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, wala kang pananampalataya, at ang walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya naman mga minamahal, ibang-iba tayo sa lahat ng mga churches. Amen. Hallelujah. Ang sa kanilang pananampalataya base sa galing ng kanilang pagpapaliwanag sa Word of God. Para kang nag-search lang naman sa Google. Nandun lahat ng information. Ganun sila mga minamahal. Puro information, knowledge, but without the wisdom that comes from God. Amen. Hallelujah. Sa atin, ang salita na ipinangaral ng lingkod ng Diyos, iniluluhod yan, pinag-aayuno mga minamahal. Nag-aayuno ng 40 dias upang i-anoint ng mahal na Panginoon ang pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang sabi nga ng Matthew 4 na binasa natin kanina, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lamang. Pagkain daw natin ng salita ng Diyos. Kung ang mangangaral ay kung ano-ano ang ginagawa, kung ano-anong kaso ang kinasasangkutan. Amen. Talaga naman. Meron pa akong isang pina-follow na Christian apologist, napakagaling intellectual to mga minamahal. Nakapagputap sila ng mga churches all over the world. Ang mga tao, dahil mga intellectual, syempre makikinig, lahat professional. Once you're saved forever. Hindi na daw kailangan magsakripisyo pa dahil ang dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo ay greater sa kasalanan mo. So okay lang na magkasala, mga minamahal. Napakadaya. Hindi na nakasulat sa Biblia. Ngayon, mga minamahal, nakakalungkot sapagkat na-involve sila sa ilang daang babae, mga minamahal, yung isang leader na yan. Hindi kagaya ng ating mahal na pastor. Involve ang mahal na pastor sa pagliligtas ng kaluluwa, amen. Sa pag-aayuno, sa pagmamahal sa ating kaluluwa, amen. Ipinangaral ng talagang ganong kapassionate ang mahal na pastor. Hindi naiintindihan ng iba dahil hindi nila naranasan. Ayaw nilang pumunta rito, mga minamahal. Ayaw nila ring magbago, mga minamahal. Lalapit lang sa mahal na Panginoon kapag nandyan na yung karamdaman, yung sakit. Yun na rin ang naging daan. Tayo namang walang pag-asa nun. Narito, wala na tayong tatakbuhan. Tumakbo tayo sa paanan ng mahal na Panginoon. At dito tayo nagkaroon ng pag-asa. Ating naranasan ng pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos, yung siksikan natin ngayon mga minamahal, walang magtitiis. 8:00 pa lang ng umaga talagang ang mga kapatiran nandun. Masipag na gusto talagang dumulo lahat mga minamahal, pero napakaliit ng lugar. Hindi tayo pwede magsalita. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bawal pa. Talaga naman yung ginawa ng pandemya, pero mga minamahal, sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord.
Lahat yan talagang pakinabang sa atin. Although talagang tayo nalulungkot, ramay tayo sa lahat ng mga kapatiran na ang kanilang way lang na makapag-worship through webcast. Amen. Minsan mga cellphone nakaharap, ang liliit ng mga cellphone, pero naroon, nakabihis sila, nagpupuri kasabay natin. Amen. Hallelujah. San Mandako. Amen. There's no distance in prayer, mga minamahal. Tayo'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Pero doon sa may mga outreaches, outstations tayo na kayang dumalo tayo mga minamahal. Huwag nating hintayin na dumating yung panahon na talagang pagbawalan na tayo. Actually, naranasan na nating lahat. Amen. Hallelujah. Ang bagay na yan. Pero naroon ang pangako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo kailanman iiwan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ating pong buksan ng Luke 1:17, sa book ng Malakay, ang pinopropesiya ni Malakias na si Elias ay darating at maglilingkod bago pa dumating ang araw ng Panginoon. Inihayag ng banal na kasulatan na ang propesiya na ito ay tumutukoy kay Juan Bautista. Amen. From the book of Luke, chapter 1, verse 17, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers of the children and the disobedient to the wisdom of the just. Amen. To Praise make the Lord. ready a people prepared for the Lord. Amen. God bless you po. Praise the Lord. Lucas Kapitulo 1, versikulo 17. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang na handa. Amen. Hallelujah. God bless you po. Hallelujah. Parang, ang sabi ng Biblia, sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, ipadadala sa inyo ang propeta Elias. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo sa ilang pari at Levita upang itanong kay Juan bilang kung sino nga ba siya. Ngunit ang sabi ni Elias nung siya itinanong, ang sagot niya ay hindi siya si Elias. Ang sabi ng John 1:19, 21 and 23, and this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? And they asked him, 21, what then art thou, Elias? And he said, I am not. Art thou the prophet? And he answered, no. 22, then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? 23, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Praise the Lord. Sa Tagalog po, 19, 20, 21, 22. Hanggang 23 po. Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 1:17. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sa bugtong anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya nagpakilala sa Kanya. Sa 19 po, 1:19 ng Juan, 1:19, 20, 21, 22, hanggang Ito po 23. sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 1, talatang 19 hanggang 21. 23. At ito ang patutuo ni Juan, nagsuguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang mga sacerdotes at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka ba ka? At kanya ipinahayag at hindi kinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsuko sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaiah. Amen.
Hallelujah. Jesus said it himself that he is Elijah who was to come. For all the prophets and the law prophesied until John, and if you're willing to accept it, he is the Elijah who was to come. Amen. Si John the Baptist ay sinugo ng mahal na Panginoon upang ihanda ang daan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na nagkatawang tao. Amen. John would be the prophet of the highest. Sabi ng Biblia, he prepared the way of the coming Messiah, turning the hearts of the people towards God. He preached repentance, baptism, and forgiveness. Yun ang role ng mga propeta ng Diyos. Hindi literal na si Elias or Elijah ang darating, but the Spirit, amen, and power that the prophets had will be given to His messengers, amen. Jeremiah 3:15 says, and I will give you pastors according to mine heart, who shall feed you with knowledge and understanding. At ito'y linalaki pa ng kapangyarihan ng Diyos, amen. Yun yung espiritu na meron ng mga propeta ng Diyos, kagaya ng ating mahal na pastor, amen. Hallelujah. Kailangan pa bang pagtalunan yan? Amen? Ang ating mahal na pastor, sinugo na mahal na Panginoon, siya ay propeta ng Diyos in the end times. Amen? Tayo nasa end times na, lahat ng ipinangaral ng ating mahal na pastor, nararanasan na natin ngayon, mga minamahal. Darating ang araw na tayo ipipigilan sa pagpupuri. Ngayon, sa dako ng Amerika, bawal kaming kumanta, mga minamahal, sa loob ng church. Mangangaral lang ng salita ng Diyos. Bawal ang maraming pagtitipon. 20% lang ang inaalaw. Actually, 20 persons lang ang inaalaw sa loob ng chapel. Pero tayo'y naniniwala, amen. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, tayo'y nagpapatuloy sa pagpupuri sa Diyos 3 times a week. Nagpapatuloy ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong katatakutan. Ang sabi ng Biblia, ni kamatayan. For to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Philippians 1:21. Kaya kung ano yung ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, yun ang ating linalakaran ngayon. Kaya patuloy na lumalago, patuloy na naghihimala ang Diyos sa banal na ministeryo na ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na nagsusugo sa kanyang mga propeta, amen, bago pa man dumating ang paghuhukom ng Diyos upang makapagsisi ang lahat sa kanyang mga kasalanan at manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagsugo kay Propeta Elias or Prophet Elijah, ang spirito na binigay kay Juan Bautista, the same spirit that was given to the major prophets of God in the Bible. Hallelujah. Sabi ng Luke 1:16-17, ulitin natin, many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God, and He shall go before Him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Sa ating banal na gawain, nangyaring lahat yan, mga minamahal. Ang mga wasak na tahanan, amen, binuo ng Diyos. Hallelujah. Mga wala ng pag-asa, narito nagkaroon ng pag-asa. Mga walang kagalingan, binigyan ng kagalingan ng Diyos. Hallelujah. Sa atin mismo nangyari, sa ating buhay, tayo mismo ang saksi na totoo ang salita ng Diyos na ipinangaral ng kanyang banal na propeta. Amen. Can you just imagine, John the Baptist did no miracle? Wala siyang himalang ginawa, but he was a prophet of the highest. Amen. Sapagkat He prepared the way of the Messiah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samot-sari, mga minamahal, kanya-kanyang trait ang binibigay ng Diyos. Ngunit yung trait ng katapangan ng isang propeta ng mahal na Panginoon, yun yung trait na meron si Elijah, mga minamahal. Hallelujah. Nung nagkaroon ng drought, amen. Hallelujah. Siya ang propeta noon, hallelujah, na ginamit ng Diyos. Sa kanyang panalangin, mga minamahal, for 3 years, if I'm not mistaken, nagkaroon ng drought sa Israel, mga minamahal. Pero totoong Diyos, pinakita ng mahal po ng kanyang himala na siya'y nakikinig sa kanyang mga alagad. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. And I remember, nung 1992, nung nagkaroon din ng drought sa atin, mga minamahal, buong tapang, amen, na sinabi ng ating mahal na pastor na mananalangin ako, May 2, tayo magsama-sama sa Luneta. Challenge siya yung mga nangangaral daw ng salita ng Diyos na ang gagaling sa Biblia, mga minamahal. Maging ang mga pare, lahat ng mga churches, hinamon na lahat. Nagpa-press conference, mga minamahal, sa Tri-Media. Sa print, sa radio, and television.
Ngunit mga minamahal, walang tumugon ng hamon na yan. May 2, imagine May 2, drought sa atin for almost a year or 10 months na mga minamahal. Wala tayong tubig. Laging brownout, rotating brownout tayo ng mga minamahal. Dito lagi, tayo lang yata may ilaw dahil sa ating generator, mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon. At dahil sa pagtitiwala ng ating mahal na pastor sa mahal na Panginoon, sa mga himalang nakita, naranasan, sa katotohanan na meron tayo, kanyang hinamon ng lahat upang kanilang makita ang totoong salita ng Diyos, ang totoong ebanghelyo ng kaligtasan na hindi biro ang kaligtasan, mga minamahal. Ngunit walang tumanggap ng hamon. Kaya pagdating ng May 10, imagine in-schedule yung ulan. Pagdating ng May 10, mananalangin ako may tumanggap man o wala ng hamon. Ako'y mananalangin na uulan sa ating bansa, sa ating bayan, mga minamahal. And true enough, dahil sa sinabi ng propeta ng Diyos, pagdating ng May 10, pagdating ng hapon, nang kumakanta na ang choir, dumilim ang buong paligid sa luneta at bumagsak ang malakas na ulan. Di po ba kapuri-puri ang mahal na Panginoon? Hallelujah. Dito sa lugar na ito, mga minamahal, dito sa bundok ng Novaliches, sabi nga ni Atty. Rica Prente noon, ang bundok ng Novaliches, kung naalala natin sa lahat ng mga naunang mga kapatiran, napakalakas ng ulan, halos ganito rin ang itsura, pero yero that time. Ang ating bubungan, wala pang mga insulation, mga minamahal. Napakalakas ng bagyo, 1988, 89? 87, mga minamahal. Kami mga bata pa noon, mga minamahal, na nagpupuri, nandito kami sa harapan, lahat nagpupuri, hindi na magkarinigan, kaya ang ginawa ng mahal na pastor, pumunta dito sa harapan, sa itaas, same stage, mga minamahal, kung saan tayo nakatayo ngayon, amen. Same place kung saan tayo narito ngayon, mga minamahal. Nanalangin na ating mahal na pastor, talagang buong tapang na naniwala sa mahal na Panginoon, siya'y tutugunin. Kanyang rinebuke ang ulan, ang malakas na ulan, ang malakas na hangin ng bagyong ito upang lumayas sa ating lugar. Hallelujah. Karakadaka pag-rebuke ng ating mahal na pastor, itong malakas na hangin, ang malakas na bagyo, ang ulan, ito'y tumigil. Amen. Hallelujah. Hindi na natin nakita na tumulo, mga minamahal, o pumutak man lang ang natitirang mga ulan na yan, mga minamahal. Kaya, at that time, hindi alam ng mahal na pastor na si Attorney Estrada, ang tiyuhin ng ating mahal na pastor, ay isang ateista. Siya'y dumalo sapagkat siya'y nagkasakit at nangako siya na siya'y dadalo sa gawain pag siya'y nakalabas sa ospital. Amen. Attorney Magdaleno Tulo, mga minamahal. Ateista, sabi niya sa ating mahal na pastor, hindi ako naniniwalang may Diyos. Kung may Diyos, dalhin mo rito sa harapan ko, tutuliin ko. Yan ang sinabi ni Lolo Tulo, mga minamahal. Talagang hindi siya naniniwala na may Diyos, ngunit nung nakita niya ang himala ng Diyos, nung rinebuke ang bagyo, ito'y tumigil, siya'y pumunta mula sa likuran, mga minamahal, dyan sa receiving area, pumunta rito sa taas, at siya'y nagsalita, kinuha ang microphone, sinabi niya na totoo pala na may Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming himala. Samot-saring himala na wala na tayong katatakutan. Amen. Hallelujah. Alam natin na ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay. Anong ating katatakutan? Amen. Ating panatilihin. We must hold fast the faith that we have. Amen. Wala na tayong pupuntahan pa. Yung pagpunta sa Mars, matagal pa yon, mga minamahal. Wala tayong hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Sabi ng Biblia, Hebrews 9:27, it is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Ang ipinangaral ng mahal na pastor na totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kung may karamdaman ka, lumapit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Dito, mga minamahal, pinagaling tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Sa ating mga karamdaman na walang pag-asa, sarili kong anak, mga minamahal, na hindi na pwedeng magkaanak. Si Jamie Ann Luis, anong himala ng mahal na Panginoon? Tinuturuan tayong manampalataya sa Diyos. Ngayon siya'y nagdadalang tao, mga minamahal. Grabe pang mga himalaan dumaan, mga minamahal. Pinatotoo ni Christian kanina, talagang I'm so amazed, I'm so blessed, mga minamahal, na mapabilang sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na maging anak ng mahal na pastor.
pananampalataya na kanilang itinuro sa atin, mga minamahal. Talagang ang sinasabi ng Biblia, sandali lang ating buhay sa daigdig, pero tayo pinagpalang lubos sapagkat bilyong-bilyong tao meron sa mundo. Tayo ay nakasumpong ng buong katotohanan. Tayong lahat sa Jesus Miracle Crusade ay may kanya-kanyang patotoo, mga minamahal. Pagbali-balik na rin ang mundo, mga minamahal, ang sabi sa Biblia, kahit patayin tayo, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sabi ni John sa Matthew 11:2, praise the Lord. Kindly po. From the Gospel of Saint Matthew, chapter 11, verse 2. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? And Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is he whosoever not offended in me. Mateo Kapitulo 11, versikulo 2 hanggang 6. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, Ikaw ba yung paririto o hintay namin ng iba? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalakad, ang mga kitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ay pinapangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Juan Bautista na isang propeta ng mahal na Panginoon. He prepared the way for the Messiah. Siya nagtatanong sa mahal na Panginoon. Pinapunta niya ang kanyang mga disipulo sa mahal na Panginoon kung siya nga ba ang Messiah. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo kay Juan, ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Amen. Ang mga bulag, kagaya ng ating ginagawa sa pagpapatutuo. Amen. Ang mga bulag ay nangakakakita. Ang mga pilay ay nangakalakad. Ang mga ketungin ay nagsisilinis. Amen. At ang mga bingi ay nangakaririnig. At ang mga patay ay binabangon. At sa mga dukha ay pinangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makakasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Amen. Tayo mga minamahal, ang tinutukoy, amen? Maghahanap ka pa ba ng ibang doktrina, na ibang ebanghelyo? Iisa lang ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo'y narito na, ang kaligtasan nariyan na, mga minamahal, malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo tatalikod. There's no turning back, amen? Nakita, nasaksihan ng ating mga sariling mata. Tayo mismo naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kung tayo tatalikod pa, wala na tayong pupuntahan kundi kapahamakan. Amen. Na naghihintay. Ang impyerno, mga minamahal, ay totoo. Ang langit ay totoo. Kung gaano tayo katotoo na narito sa ibabaw ng daigdig, ganong katotoo ang sinasabi ng Biblia. Kaya huwag tayo magpatumpik-tumpik, tayo magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating pabayaan na agawin ng kaaway ng Diyos ang kaligtasan na meron tayo, ang ebanghelyo na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sabi ng John 10:10, The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sino tayo para tingnan ng Diyos? Hallelujah. Tunay na
Ang plano ng kaaway ng Diyos tayo mapahamak. Ang plano ng kaaway na wala na magpupuri sa mahal na Panginoon. Ang gusto ng kaaway na tayo matakot. Amen. Na rin na pipigilan tayo sa pagpupuri. Pigilan na magpakabuti. Amen. Bibigyan ka ng mga pagsubok, ng galit sa puso mo. Bibigyan ka ng puot, mga minamahal, na minsan wala namang dahilan. Hallelujah. Pag nanasa ng masama sa kapwa, galit po ng sabi ng Biblia ay katumbas ng kasalanan ng pagpatay. Amen. Yan ang gawa ng kaaway ng Diyos. Pero ang sabi, ang Diyos ay nariyan, ang sabi ng versikulo 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Naranasan natin lahat yan, mga minamahal. Kaya, sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Ano man ang masamang plano ng kaaway ng Diyos sa atin, mga minamahal, God is always 1,000 times ahead of us. Amen. God's ways are higher than anything, any man, or even the enemy. Magpapalait po tayo ng Diyos sa ating matatag na pananampalataya kung hindi tayo bibitaw, kung ating pinangahawakan ng matibay na ito. Amen. Hold fast the faith, sabi ng Hebrews 23 up to 27 po. We must hold fast the faith. Pwede niyo pong lagyan ng titulo ang mensahe nito, Hold Fast the Faith. Praise the Lord. Hebrews 23 up to 27. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more. And as you see the day approaching, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, we shall devour the adversaries. Praise the Lord. Mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23 hanggang 27, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mag-udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Hallelujah. God bless you po. Yes, sabi ng Hebrews 3:12-15, take heed, brethren, that lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily what is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Amen. Hallelujah. Hebreo 3:12 hanggang Dito po sa 15. Hebreo, Kabanatang 3, Talatang 12 hanggang 15. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama, na walang pananampalataya, na naghihintay sa inyo sa Diyos na buhay, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga aralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo na dayan ng kasalanan, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkatiwal hanggang sa katapusan. 15. Kindly po. 15. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi, sapagkat sino-sinos ng pagkarinig ay namumungkahi
Ngunit hindi ba kayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamagitan ni Moses? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba kayo ang nagkasala ng kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisuway? At nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yun yung dinanas ng mga Israelita na puro reklamo. Ang nakikita lahat ng kamalian ng iba. Amen. Tayo narito dahil sa kahabagan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil sa ang gusto ng mahal na Panginoon, ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa. Ang gusto ng Diyos na lahat ay makapagsisi. Amen. At magmana ng buhay na walang hanggan. So sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi hadlang ang karamdaman. Amen. Hindi hadlang ang pandemya na ito, mga minamahal. Hindi hadlang anumang bagay sa ating tunay na paglilingkod sa Diyos. Kung mahal mo ang kaligtasan mo, gagawa ka ng paraan na makapaglingkod sa Diyos. San ka man naroon, mga minamahal. We need to serve the Lord with all our hearts, mind, and soul. Wala tayong dapat katakutan. Maging ang virus, ang COVID-19, hindi dapat katakutan, mga minamahal. Virus lang yan, mas mahigit na mas makapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kung tayo may dapat katakutan, we must fear to disobey God's commandments, fear to commit sin. Amen. To fear God was the beginning of wisdom. Ang ating katatakutan ng ating mahal na Panginoon na ating masuway ang kanyang banal na mga utos. Amen. Hallelujah. Nakasentro ang ating puso at isipan sa paglilingkod sa Diyos na may takot at panginginig ang sabi ng banal na kasulatan. Amen. Takot na ating malabag ang mga utos ng Diyos. Takot na magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala lang dapat ibang katakutan sa daigdig, mga minamahal, kundi yung Diyos. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. May takot tayo na baka mawala tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Yun ang dapat meron tayo, mga minamahal. Amen. Maging ang kamatayan, huwag mong katatakutan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ng katakutan mo, yung kayang pumatay sa katawan mo at ibulid ang kaluluwa mo sa impyerno. Amen. Huwag mong katatakutan ng pumapatay ng tao. Amen. Mga murderers, killers, rapists. Ang sabi ng Biblia, kung ikay tunay na anak ng Diyos, hallelujah, ikay may kapangyarihan, you can rebuke them. Amen. Hallelujah, you can cast out demons. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yan ang ipinangaral sa ating ng mahal na pastor. At sa pangangaral na yan, tayo'y nakinabang nagamit natin ang kapangyarihan. Hallelujah, na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nagiging matakutin lang, ang sabi ng Biblia, kung hindi ka naglilingkod na may katapatan sa Diyos. Hallelujah, ang sabi ng Revelation 21 verse 8, praise the Lord, 7 and 8. Malapit na ba tayo magtapos? Ihanda na po ating awitin, mga minamahal. In the book of Revelation chapter 1, 21 verses 7 and 8. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But be fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 7 at 8. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapit, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sundan natin yung kaninang versikulo, Luke 12:5, but I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, which after he had killed had power to cast into hell. Yeah, I say unto you, fear him. Amen. Luke 12:5 po. Ganda na po ang ating mga musicians. Dito po sa Lucas, kabanatang singers. 12, talatang 5. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihang magbulit sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen.
Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinapaalala sa atin ating mahal na Panginoon na ang buhay sa daigdig ay lumilipas, mga minamahal. Life on earth is temporal. Life is fleeting. Amen. We must hold on to eternal life. Kung anong meron tayo, we must give thanks to God. We are grateful that we can still enjoy all these things, mga minamahal. It is the gift from God. Bonus na lang yan. Ang paglilingkod, ang pinakamahalagang bagay. Huwag baliwalain, mga minamahal. Huwag mong ipaghambog ang kalakasan mo ngayon. Sa kinabukasan, hindi mo alam kung anong mangyayari, mga minamahal. It is by the grace of God. We are saved by the grace of God. Amen. We must fight the good fight of faith. Ang sabi ng 1 Timothy 6:12-14, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life whereto thou art also called and has professed a good profession before many witnesses. Amen. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Tinawag tayo ng Diyos. Amen. At ipinahahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Huwag natin kalimutan, mga minamahal, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, ang takot at panginginig. Amen. Ang katungkulan natin ay matakot sa Diyos, sundin ang kanyang banal na kalooban. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. At sa 1 Corinthians 16:13 po, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Magpakalakas tayo, amen. Sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kurugtong Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 13. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. 16:13 po ng 1 Corinthians. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y makapagpalakas. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating mahal at Panginoon. We must be reminded, mga minamahal, habang tinatawagan natin ating beloved singers, amen, lots. 1 Peter 4:7 says, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. Praise the Lord. The first book of Peter, chapter 4, verse 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Praise the Lord. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Nabasa po natin yung 1 Peter 4:7 in Tagalog po. Kaya kindly ulitin po natin. Praise the Lord. Dito po sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Amen. 9, 8 8 at and 9. 9. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, na magpatuluyan kayo na walang bulong-bulungan, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, nagkaya ng mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Tayo tumayong lahat, mga minamahal. Tayo palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo pinagpalang lubos. Umabot na tayo sa 46 years, mga minamahal, na hindi kailanman na iniwan tayo ng mahal na Panginoon. Ang himala, kaliwat kanan na ating nararanasan
ating nakikita at nasasaksihan, mga minamahal. Kaya kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo magbantay, maging mapagpigil, tayo maging mapagmatsyag, amen, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. We must serve the Lord faithfully. There's nothing to lose but everything to gain when we serve the Lord. Amen. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos, puro pakinabang. Amen. Andiyan ang gabay patnubay ng ating dakilang Diyos. San man tayo dumako, wala kang katatakutan sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Every soul be subject unto God's power, for there's no power but of God. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. For God is good, my life. He said I'll never go To praise to Him with devotion. It's all that I can do to search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever, says Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true and faithful servant. There's no sorrow, no pain, but happiness. So every soul strive to be perfect. All the days of His life, for Jesus cometh like a thief in the night. Oh, but God is good in my life. He said He'll never know to praise Him with devotion. It's all that I can do to search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever, said Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Oh, ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin mababayaan. Tagapagligtas
aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pag-ibig at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Kapatiran, iaalay sa'yo ang buhay kong ito. Ang lagi nating magagawa, Ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti. Hindi magbabago. Hindi ako iwan. Hindi rin babalik. Tagapagligtas. Ang katibay na sandigan. Ang iyong kalwati na aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibigyan. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti. Hindi nagbabago. Hindi ako iiwan. Hindi rin mababayaan. Tagapagligtas. Kapatiran na sandigan. Ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay nating ito, mga minamahal, sa pinagpala nating viewers sa ating live webcast, maging ang sumusubaybay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Sa ating mga kasama ngayong pinagpala kayong lubos ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Sa kahirapan ng buhay, sa maghapong ito, mga minamahal, ang natagpuan nyo, ang tunay na kayamanan, ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Sa Jesus Miracle Set International Ministry, walang ibang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. May isang pastor sa katauhan ng ating beloved na Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ang tunay na pastor na inilagay ng ating pinakamalapis Kristo upang kapag siya'y ating pinaglingkuran, tayo'y magpapatuloy ng tangi nating hawang ang pag-ibig, ang pangako ng ating malapenoon, ang kanyang inahandang langit para sa kanyang mga pinagpalang anak na magpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya ang ating pong isasagawa, 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sa banal na kasulatan, meron lamang isang Diyos na dapat nating sambahin, paglingkuran, sampalatayanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na ating sasampalatayan na Espiritu, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat habang ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, ang kanyang kasalanan nagbubunga ng karamdaman. Sa susunod na araw ay darating ang tinatawag na kabayarang kamatayan. Kaya ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlo ang tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ang layunin ng bautismo ay upang mapatawad na lahat ang ating kasalanang pagsisisihan ayon sa Aklat ng Gawa 2:38. At ang kahulugan ng bautismo ay ang ating paglakad sa panibagong buhay. At ang pang-apat ay isasagawa at gaganapin ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, ang bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating pagpapatuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ibabahagi ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo ang kanyang Santong Espiritu sa atin. Ito ngayon ang ating kapangyarihan.
Kaya napatawad na ang ating kasalanan, meron pa tayong kapangyarihan. Ano ang ating kapangyarihan? Ano man ang taglay nating karamdaman, ito ay gagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Magbabago ang ating buhay mula sa kahirapan ay mapapalitan ng kasaganahan. Mula sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. At anumang virus pa ang darating, mga pagsubok sa daigdig na ito ay ating makakayanan sapagkat nasa atin ang kapangyarihang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Yan ang ating tanging yaman, ang Espiritong ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya sabi ng Lucas 19:20, huwag natin igalak ang mga bagay na yan. Ang higit at dapat nating igalak ang ating mga pangalan na kasulat sa langit, ang tawag sa atin, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamalagang bagay. Kaya sa pagkakataong ito, sigawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Itaas po natin ang ating dalawang kamay habang nakayuko ang ating mga ulo at sundan niyo po ang panalangin na aking bibigkasin mula sa kabuturan niyong puso, bigkasin niyo po sa inyong mga labi. Sabihin niyo po, Amang Banal sa Langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo at labis na nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. Ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus, I pray. Kami po'y manalangin para sa inyo. Itaas niyo po muli ang inyong mga kamay. At kami manalangin para sa inyo, maging sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Kung meron kayong katabing baguhan, panatiling nakataas ang kalang kamay. Kami manalangin sa kanila sa pangunang panalangin po ng ating ginagalang mahal pastor, Beloved Double Barges with the Almeida, the end-time prophet of our loving God. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal po ng Isus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa galit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mahal pastor, end-time prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa bawat kaluwang dinal mo sa to ng biyaya, malapayan maging sa aming mga viewers sa webcast na tumanggap sa iyo ng taus-puso, mahalapayan ng dalangin po namin. Ito nawa ang simulain ng kalang mabungat maningas na paglilingkod sa iyo, sa kalang buhay pahintulutan mo pong maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, kahabagan mo sila at patawarin at bigyan ng pagkataong mapaglingkuran ka, mahalapayan mo naman nila yung banal santong Espiritu. Iligtas mo po sila 10 na kalamama sa buhay at saklat ng buhay. Isulat mo po ang kalang mga pangalan sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamahal na Yesu Kristo at ang ating po isiglawa ay una't ikalawang reglamento upang hindi masayang yan bago po kayo umuwi at lahat ng ating viewers sa ating live webcast, sa ating mga kapatiran, mga minamahal, bautismahan niyo po sila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Yan po mga minamahal, ikatlong reglamento ng kaligtasan upang mapatawad ang iyong makasalanan at patuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo para matanggap naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin natin pinakamamahal na Yesu Kristo, tayo po magpatuloy. Buong pagkataon, aking po pinagkaloob sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher, Brother Louie. Magkaisa po tayong tumalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Ano man ang prayer request na yan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Sumampalataya po kayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magsisipo muna tayo. Dakila po namin ang mga Diyos, na mga Diyos, hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng aming nabatagalang-galang mahal Pastor Evangelist Waldes, Brother Meda, kami po ay nagsisisi, malabayin. Sama kami nasumpungan sa lahat aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po, mabaptisa sa amin. At tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, na lahat po mga kautusan mo ay aming may sakatuparan ng Diyos hanggang sa araw na yung pagbabalik. At maggamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang baligtas na mga kalwa sa panguna po na amin na magkinigal magulang si Bebe Children at Lubos. Ang aming pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin at kinigal, mahal na Pastor. At patuloy mga binubuhos, mahal na Panginoon, ang lahat mapagpapalang pinangako mo, mahal na Panginoon, kung sambayan kinigal magulang si Bebe Children, upang patuloy mo pangalagaan kami, mahal na Panginoon, patuloy pangalagaan iyo,
banal na iglesia at iligtas ang lahat ng tao sa buong mundo, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Kami na malaipatan po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, ilihas po natin ating mga sarili, isipin din po natin ating mga loved ones, kung anumang karamdaman mayroon sila, maminamahal, isipin natin ating binamad kagalang-galang, mahal pastor, naglehan sa bawat isa, maminamahal, cast out po natin lahat ng mga karamdaman na yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, the spiritual marital problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, big glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be blessed, promise and soul right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa kapangyarihan na pinakaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, sa patuloy ng tagumpay na aming naranasan, sapat narito ang iyong propeta, mahal na Panginoon, panalangin na kakabos sa iyong trono, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, magbabanggit po tayo, minamahal, galing sa ating mga puso, ng pinakamakapangyarihan, mga salitang hallelujah, praise the Lord, million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, sabay, luksawin ng 3 beses, sabay tayo po, hallelujah! Thank you so much, Dear Jesus. We love you so much, Dear Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alocol, for our special offering. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.